you as a priority when you become Opo, congressman? siguro sa akin po ang maitutulong natin doon is lumikha na po tayo ng mga batas to encourage yung technological way of disposing yung ating waste. Dahil talaga po ang dump site hindi na uubra. Talaga pong pagsusunog ay hindi na uubra. Di ba may mga best practices naman tayo? Like for example, Marikina, I think they're doing it very well. Opo, actually, disiplina din po ang kailangan. Di ba? If there are best practices sa iba, why can't the kopyahin Filipinos na lang po natin. Opo. Meron pong mga nagsasucceed for a while. Kunyari po, nagkakaroon sila ng MRF for a few months, maganda. After a while, nakakatamaran na rin po nila. Hindi nila na sustain yung disiplina. So, mostly, it's a problem of, siguro po, discipline and political will. And then, it's a problem also of resources. Kailangan po, meron ka ring itinatabi na sa ating local executives, magtabi sila ng para sa basura. No? Ayaw din po naman natin na dagdagan pa natin ng taxes para makaano pa sa basura. Baka meron tayong konting matitipid, yun na lang din po ang gamitin natin sa pag-dispose ng ating basura. Pero, sabi ko nga political will to make it a priority. Yes. I think. Ang isa pa pong bagay na kailangan natin is find yung mga best practices, including upgrading our technology to dispose of waste. Okay. Very well said. Meron na po kasi ngayon na na waste to energy. Po, waste to energy. So nagagamit mo pa yung basura mo na pagka tama ang technology mo, nagiging energy pa siya. So we should explore those. Opo. Yeah. Okay. So ayun, no? Taong bayan, let us expect it to become a priority. Lalo pong gumaganda ang ating talakayan sa ating programa, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan at mensahe. Free po kayong gawin yan. Gawin nyo na po ngayon. Text hotlines at CLTV36 official social media accounts. Huwag kayong aalis dahil magbabalik po kami dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Nagbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Alamin naman po natin ngayon ang gustong tanungin ni Diggs, Sabado. Panoorin natin po ito. Roll VTR. Isusulong niyo ba ang anti-dynasty bill kung kayo ang mananalo? Question, isusulong niyo ba ang anti-dynasty bill kung kayo ay mananalo sa Kongreso? Very hot issue. Opo, okay naman po sa akin ang anti-dynasty bill. Sa akin pong posisyon ngayon sa pagtakbo ng Congress, dynasty po yung mga, katulad ng sinabi niyo kanina, kalaban ko. No po? So, ang pamilya naman po namin, baka may magtanong din, hindi ba si Governor Giao ay iyong ama na naging gobernador din at ikaw ay naging vice governor, ngayon gusto mong tumakbo ng congressman. Meron din po ako naging uncle na naging mayor naman po ng Magalang. Ang father ko po kasi ay naging gobernador po ng Pampanga, pero habang po siya ay nakaupo, wala pong pumasok sa politika sa amin at bawal. Hindi po kami pinayagan ng aming ama na makialam man lang sa politika habang siya ay nanunungkulan. So wala po ang problema doon. Kaya lang po ako napasok sa politika ay nung namayapa na po ang daddy. So hindi na po siya buhay at hindi na siya makaka-impluwensya. Ang naiwan lang po sa amin ng aming ama ay ang kanyang magandang pangalan. So, wala pong problema yon sa tingin ko. Kung maganda ang pangalan na iniwan ng iyong ama, hindi ka naman niya pinandaya, hindi ka naman niya iniwanan ng napakaraming pera na iyong gagastusin, no? Wala pong ano yon. Equal playing field po yon, even playing field po yon. Maski po yung uncle ko, ay hindi rin po yan nakatakbo ng mayor nung buhay po ang tatay ko. No? So, parang hindi maganda yung sabay-sabay kayo.
Katulad Tama po ng yun. nangyayari sa Bataan ngayon, lahat gusto yata, lahat ng posisyon, isang pamilya gusto makuha. Kaya nagalit si Payumo. Opo. So, Naalala ko yung interview ko kay Sir Payumo. Ano? Opo. Sabi niya, kaya ako kasi gusto kong, ayokong mangyari yun, sabi niya. Pero, ask you a question. Is there really anything wrong? What if your father, as you said, left a good legacy, no? At let's say buhay pa siya, is there anything wrong, you think, with you running? maaring Because you are a chip of the old block, sabi Opo. nga nila na pwede mong ipagpatuloy yun. maaring wala nga po, pero kasi minsan naaabuso po yan. No? Naaabuso po, meron certain degrees and certain limits na pwede naman pong mag-serve ng isang pamilya. Pero ilalagay po natin kung ano yung mga panuntunan. Ano po, para yun namang iba ay magkaroon din ng Makapasok din. equal chance. Hindi po natin maiaalis yan eh. No? Ibig ba sabihin, dahil ako'y naging anak ng isang gobernador, wala na akong karapatan na tumakbo. right. Hindi po naman natin maiaalis yun. Ano po? Pero lalagyan lang po natin ng mga panuntunan, ng mga rules na hindi naman magiging sobrang Sila na lang ng sila. advantage ng That's isang right. pamilya. Opo. So, in other words, minamanage lang po natin. That's true. Opo, hindi naman po natin pinagbabawal. So, susuportahan nyo yung bill? Opo. Kapag ito ay Opo, okay po pinush, tayo no? ron. Opo. No, that's very good. Tungkol naman sa, ito kasi, naging question. Ito, naging question sa puso ko. Kasi si Among Ed, alam natin at some point, napaka-popular. Opo. No? At lahat ng buong taong bayan, tuwan-tuwa na nagbago ang daloy ng politika sa Pampanga nung siya ay naiboto. Good governance principles ang gusto Tama niya po. talagang. Opo. And you also profess to be a good governance person. Tapos nababalitaan namin, dahil ikaw ang chair ng Sangguniang Bayan. Tama ba? Sangguniang Sangguniang Panlalawigan. Opo. Ikaw mismo ang kumukontra doon sa mga projects niya. Paki-explica nga yun. Anong nangyari doon? Alam niyo po, palagay ko po parang misconception no po, yung mga nangyayaring ganun. Kasi political suicide po yan. Para sa isang vice-gobernador or politiko ka man, na kokontra ka sa isang project, maraming makikinabang, maganda ang project, tapos kukontrahin mo. Oh. At maraming pera siya At nakukuha. maraming pera. So, Oo, through the quarry. hindi po practical sa isang politiko. No po? Hindi po siguro ako mananalo ng aking next term. No? Pag alam ng tao, ay, si Vice Gobyeng, napakaganda ng project ni Governor Panlilio, siya ang bumara. Hindi po siguro ako iboboto ulit ng mga tao. No? Pero, ang pinapairal po namin noon is the usual na, okay, Gob, meron kang 20 million or 30 million project. Sige, Gob, justify lang kung paano mo gagastusin. No po? So, yan po ay normal. No po? Kasi hihingin mo yung budget sa Sangguniang Panlalawigan. So, hindi niya na-justify? Ibig niyo sabihin? Kaya Ayun hindi niyo po. siya pinayagan? Opo, yun lang po. Ganun lang po kasimple yun. Dahil pagka maganda ang isang project, pinigilan po namin as Vice Governor and as board members, ay kami po ang paparusahan ng ating mga botante. Pangalawa po, Pero hindi niyo ilang beses lang po nangyari yun. okay. Ilang beses lang po na meron kaming project niya na napigilan or hindi niya na-justify. So, hindi naman po namin sa dinidisapprove eh. Nagtatagal po or nasa shelf pending yung compliance doon sa mga requirements. Na sa tingin ko po, napakadali naman na gawin. No po? Staff work lang po yun eh. Ang isa pa pong katunayan na hindi namin ginawa yun, ngayon po, ang surplus ng ating provincial government is 1.5 billion. Cash po yun. Maghanap ka ng probinsya sa buong Pilipinas na may 1.5 billion in cash. Palagay ko po wala kayong makikita. Kahit ang Cebu may utang. Ano po? Halos lahat ng probinsya may utang. Pero sa isip ng mga taong
Sana man lang ginamit yun. Nung panahon niya at meron naman siyang role sa pag-extract ng taxes na yun because of his governance principles. Tama po yun. Pero ito po ang tanong, bakit po si Governor Pineda hindi rin po niya ginamit or hindi niya... Lang hindi niya ginamit? Ito pong 1.5 na cash. Okay. Andiyan pa po yan eh. Andiyan pa yan? Andiyan pa po yan. Akala namin ginamit na yan. Hindi po, nandiyan po yan, 1.5. On record po yan. That 1.5 in cash is on record still called cash in our depository banks. Pero, napagawa niya mga hospital. Napagawa po niya mga daan. That is news to us. Napagawa po niya yung mga classroom. Yeah. Okay? Because I'm thinking, yung ginawa ni Among Ed, pinakinabangan ng administrasyon na to. Ay, yung pong 1.5 billion natin is intact in the bank. Okay. It is in Tambayan. Yan opo, po ay sinasabi ni Yan Giao. Opo, nagre-report naman po si Governor Pineda, sinasabi po niya. Pero, despite that, meron po tayong almost 1 billion pesos in projects na ginawa po ni Governor Pineda. That is Pero meron po tayong 1.5 billion sa bangko. Na nandun pa rin. Nandun pa rin. Now, taong bayan, ayan po, narinig po natin siya. That is news to me. Okay. Ito naman ang text question ni Erico Morales, sabi niya. Kasama po sa election watch list nga naman, no? Ang ilan sa ating mga lungsod sa distrito, kung saan kayo kumakandidato. Kung kayo ay mananalo sa Kongreso, paano nyo pong tutulungan ang sitwasyon natin? Peace and order dito sa distrito natin. In the first place, why are we put in the watch list? What is the indicator for that? Yung premise nga po niyan, i-dispute ko na agad eh. Okay. Na bakit ang magalang po yata at saka ang mabalakat ay nasa watch list. Ay nasa watch list, no? Ano yan? Because of loose firearms or what? Hindi po natin masabi. Kahit sa amin, hindi po klaro. No? Hindi po klaro. Hindi po nawawala yung mga siguro isolated mga incidents. Merong konting krimen dito, konting drug problem doon na normal din po sa ibang mga bayan na hindi naman nilagay sa watchlist, no? Ang tingin ko po yung labanan ng politika, let's say between the mayors, hindi naman po mainit, hindi naman violente, no po? So, yung pong premise ay hindi ako conforme, unang-una na dapat ilagay natin sa watchlist dahil tingin ko po relatively tahimik dito ang aming distrito. So hindi ko na po siguro sagutin. Okay. Yeah, sometimes that is a matter of perception talaga, no? Sa ating mga viewers, teka, sorry Mary May Maglalang, napakaganda pa naman ng tanong mo. Kayo po ba ay naniniwala na magiging totoo ang resulta at walang mangyayaring dayaan sa eleksyon? Dahil nasa election pa rin tayo, what do you think of these midterm elections? You think they're gonna be credible at magkakaroon ng... alam niyo po, automated ngayon yung elections po natin, kamukha din nung last election natin. At least in my case, wala po akong nakitang naging problema with the use of the PCOS machines at saka dito sa Pampanga, wala tayong nakitang naging problema, whether national man yan or local man po yan. Sa ibang lugar, hindi ko masasagot. Pero based on the performance ng COMELEC natin, based on the performance of the PCOS machines, meron po sigurong level of confidence na ganun din. Nagtitiwala din po kay President Pinoy at sa COMELEC, kay Chairman Brillantes, na sincero sila, na gusto nila na maging malinis at maayos ang ating eleksyon. Talagang napaka-importante na may kredibilidad itong eleksyon na ito. No? Kahit na maraming usapin tungkol dun sa Smartmatic, lahat yan, no? Opo, kasi yung usapin po na yun, I don't think nag-apply sa Pampanga kasi karamihan naman po dito. Siyempre, meron din ibang nagre-reklamo. Pero karamihan naman po dito ay palagay ko ay nasa ayos yung ating botohan. Okay. Maraming salamat. Sa ating mga viewers, patuloy lang kayong magpadala po ng inyong mga komento o reaksyon. Ipadala ang inyong mensahe sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen o kaya sa CLTV36 Facebook and Twitter account. Huwag kayong aalis. Magbabalik po kami dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum.
Nagpapatuloy ang boto mo, kinabukasan mo, Candidates Forum. Marami pa rin pong pumapasok na text. Salamat po. Messages sa Facebook mula sa ating mga viewers. Itong message na ito ay mula sa ating text hotline from Rayan Mendoza. Sabi niya, para po sa inyong mga guest, para sa iyo, ex-gov. Ano ba sinasabi ko? Vice Gov. Bakit niyo po gustong kumandidato para sa Kongreso? Hindi po ba kayo makakatulong, makapagsilbi kung ang kababayan na lang natin dito ang inyong sisilbihan dito sa lokal? Ay, makakatulong po tayo. Wala pong duda nun. At hindi pa man po tayo politiko. Basta po kaya natin tumutulong po tayo. Pero mas makakatulong ka kung ikaw ay nasa posisyon ng isang congressman or vice-gobernador man or anuman pong posisyon sa gobyerno. So, pwede kayo pong tumulong kahit wala kayo sa posisyon. Pero mas makakatulong kayo kung kayo ay nasa posisyon at ang inyong puso at inyong isip ay nasa tamang lugar. Opo. Mukha yatang kayo, hindi lang ang puso't isip nyo ay nasa politika eh. Alam ko na kayo ay napakahusay na coach. You are as prominent as a coach. At I am very proud dahil kay tiga UP Maroon. No? Salamat po. So, paano nyong napapagsabayan? In fact, isa sa mga tanong natin ito. Kung kayo ay magiging congressman, hindi ba mahihirapan kayo? Kayo pa rin po ba ay magko-coach pag nangyari yun? Napakaganda po ng tanong. No po? Kung kailangan pong mamili between coaching and being a congressman, ay hindi ko na po yan kailangan pag-isipan ng matagal. Magsisilbi po ako sa ating distrito at sa ating probinsya bilang congressman. Pero, eto naman po, alam niyo po, pag ikay isang coach, tapos isa ka pang congressman, kung meron ka mang itinutulak na panukala sa Congress, mas marami po ang makikinig sa iyong sasabihin. Bakit po? Ba't po gano'n? Example lang Dahil po. sikat ka Opo. as a coach. Opo. Dahil kung ikaw ay congressman lang, ikaw ay isa sa 200 regular, ordinary congressman. People, yeah. Pero kung ikaw ay coach at ikaw ay congressman, isa ka lang. Ikaw lang ang nag-iisa. Meron kang uniqueness. That's right. So whatever you push, kung ano man po itutulak mo, sasabihin na, tignan nga natin to si Nakakarisma Congressman ka. Coach kung meron itong ibubuga o kung maganda itong ipinopropose niya. So nagkakaroon Lalo ka na ng... kung nananalo ang team. Opo. Team mo. Kung hindi Nagkakaroon ka nananalo, ng mahirap din yun. extra attention. Yeah, Po. that's Example lang po si Manny Pacquiao. That's right. Po. Si Manny Pacquiao, kung congressman lang siya, hindi sa boksingero, unang-una baka hindi siya nanalo na congressman. Pero congressman siya, boksingero pa siya, kahit anong sabihin ni Manny, kinukuha ng media. Kinukuha po ng press. So kung meron timbang yung iyong sasabihin, lalo na ipupush natin yung authority for Clark, meron na agad na attention, meron na agad na prominence na dala-dala. Okay. So kung congressman ka lang, ordinaryo ka lang, marami kayong congressman. Nakakatulong po yon sa ating purpose. Aside from that, meron po bang disiplina kayong